Mga kabayan, mga ka-adventure, so nandito tayo sa Huancainta area ng Bayanihan Village, kung saan nagkaroon din sila ng bayanihan dito. Yung may ibang residente nagpalibre sakay sa mga nandito, no? Siyempre, libre kung nasa kanila kung magkano yung iabot nila, kung basta makatulong din sila. At the same time, nag-aalok din sila ng so bahala sila kung magkano yung iabot nila. Pero kung wala naman iabot, wala rin naman silang problema, hindi rin naman sila totally naniningil. So may kanya-kanyang service yung ginagamit, no? So as per ni Sir, yung 5'9" o security guard dito sa Bayanihan Village, na umabot daw po mahigit 20 na mga motor na lumubog na katulad nito. So actually motor din po yan. So motor din po yan na lumubog, na nakabalot ito pa. So dahil nakalak, hindi nila magalaw-galaw. So yung iba na yung nandoon na talagang naitulak nila labas, yun nga lang talagang malalim at lubog rin talaga, no? Kaya sila, yung iba dito nagkaroon ng initiative na magpasakay gamit yung parang tulugan yan, airbed. The same time, yung meron ding balsahan, yung sa CR, yung ginagamit nila pang sakayan. So nasa kanila lang kung magkano yung iaabot doon sa mga mag-a-assist. So yun yung nila dito. As per nga ng security, especially din kanina, yung area dito halos umabot daw po dito, no? So lagpas daw po ng tao. So na may sukat na umaabot ng 8, no? Na talampakan si kuya kasi is 7+. Kaya umaabot daw ng 8 to 9. Lalo pa daw doon sa unahan na mas malalim pa lalo. So may nag-a-assist din, hindi lang kasi ito, may iba-iba pang nag-a-assist dito, no? Meron pa doon, yung problema malalim po yan. So merong iba na mga residente na gustong lumangoy or maglakad na lang, hindi na pinayagan ng security dahil baka hindi kabisado yung mga imbornal, yung kanal, yung the same time baka may mga bubog. So hinikayat nila na sumakay na lang sila para maging safety, no? Ang sabi ng security is mahalaga ang kaligtasan, no? At kaya pinapasakay na lang nila yung residente. At may mga kabisado naman na mag-a-assist dito, no? Sa area. Kasi grabe, kung makikita nyo naman, lubog po ito, no? Na malalim yung ganitong tagpo dito sa area na ito, no? So maraming sakyan din ang mga tumirik dito. So kita nyo naman, yung sasakyan na ito is I think pinasok na rin to sa sa baha, no? At mahigit 10 naman na mga ganitong mga sakyan, yung mga 4 wheels. Ay, naglalangoy na nga ito daw. Mahigit 10 naman na mga 4 wheels, no? Yung tinulak nila na nakahilira dito na nakapark. So pero lubog na, no? So pero ni-recover pa rin nila para hindi na mas malaki ang damages, no, sa village ng Bayanihan Village. No, nagkaroon na banda sila ng bayanihan dito, yung pagtutulak ng mga sakyan, yung mga motor na nilabas nila. Ayan. So yung bahagi na ito, actually mababaw lang to dahil nandito na tayo sa bungad. Pero doon sa looban, gaya na sinabi natin, hindi na pinapayagan ng mga security na lumangoy yung mga residente. Gusto nila maging safety at maayos dito sa Bayanihan Road, no? At hanggat maaari, pinapasakay nila doon sa improvised na nila doon, yung galing sa yung bathtub, yun yung ginamit nilang sa service na pasakyan papunta doon sa loob, no? So si boss, sa dami ng napostingan mo, ano yung pinakamalalim na napostingan mo? Ito, dito sa Kainta. Kainta. Kaya
So as per ni 59, sir, sa area ng Ortigas Extension, Cainta, ito yung pinakamalalim na sa buong buhay niya na nadutihan bilang isang security guard. Ito yung pinakamalalim na napostingan ni sir. Kasi nga talagang nagkaroon ng dagat, ano? Nagkaroon ng swimming pool sa bahaging ito. So yun yung sabi ni boss. Mga expected sir, mga ilang araw kaya to? 3 araw. So dati ganun din. Okay. Ano ba yung lumubog dyan? Mga e-bike. Ito rin sir, motor ba to? So may e-bike pa dyan? Motor to. Inuha ko na yung dalawa dito. Okay. Yung e-bike wala na. Motor yan. Yung bike, ano? Wala na. Hindi. Yan, motor yan. Nakapadla Pero yung kasi buhaya yun, buhaya. So dapat pala masolusyonan din to, lakihan siguro ng imbornal, no, yung mga ganun. Nakira sir, pero ang Hindi, ang history kasi nito. Okay. History nito, ano dati dyan, mababa pa yung isa dito. Ngayon, pinaangat yung Kabila. tigas, extension na yan, yung kalsada, tapos dito bumaba na. Kaya bumaha. Yung dito rin napupunta. Mga drainage, ano na, barado. Kaya, yun. Tapos panawagan mo kay Leo. Si boss, kanina pa siguro to nabasa. Kanina ka pa nabasa madaling araw. Okay na yan. Nakalagoy ka na. Ayan, yung mga motor na yan. Nagangat. Street duty na, 36 hours. Duty. Isa ako G. Sir, ibig sabihin dahil 36 hours ka na, malaki ang sasahurin mo. 36 hours. Magpa-ice cream ka naman. Nakaya ba kaya ice cream? Walang ice cream ngayon. Lamig ngayon eh. Bibili ko kayo. Hindi, hayaan mo na sir next time. Boss, hanggang saan na yung lalim ngayon? Ay, ako na Lagpas tao, yun. ako buhaya. Grabe talaga mga kabayan. Actually, yung mga 5'9 dito, nagpuyat sila kakabantay dito sa villages na ito. Dahil kailangan eh. Kapalitan ko talaga oh. Oo. Dalawa lang kami dito. Kapaliwanag pa yung lahat. So, yung iba pumilit na pumasok na kahit malalim, kaya binabantayan namin dito. okay. Actually, nakita ko yung securedness ng bilang isang 5'9 na hindi niya pinapasok kahit na homeowners, basta gusto nila maglangoy-langoy lang, unsafe, no? So gusto nila maging secured yung mga residente dito, no? At hindi nila ina-allowed na basta na lamang makipagsapalaran diyan. So hangga't maaari pinapasakay nila doon sa may mga nagbo-volunteer dito ng yung tab ba yun? Yung Drainage. yung sinasakyan kanina, yung parang tab. Kanina, yun, yung airbed lang, tapos airbed lang, tapos yung isa, Parang sa CR yun eh, yung tab. Yung sinakyan pa ng tap? Oo, meron eh. The same time, actually voluntary lang yon, pero kung may maibibigay naman yung homeowner sa kanila, siyempre malugod na tatanggapin din yon, siyempre. Pero wala namang sapilitan na sasakay rin doon. Pero hangga't maaari, yun yung advice ng mga 5'9 na maging safety at maayos yung kanilang mga amo dito sa village na ito, dahil napakahalaga po ng securedness. Yan. So makikita natin, no? Hindi, inaantay ko lang yung kumuha ng iring. Nandun sa race. Hindi kasi natin baka yung drainage na yun, sa sobrang lakas ng pressure, baka biglang umigop ngayon, baka may Baka may matangay pa. matangay. Ayun. Sa totoo yan. Langoy lang yung na walang confirmation ng mga 5'9". Ayun. Safety first. Yan. Kasi mahirap din, baka kasi Tsaka, CCC ang 5'9". oo. Kasi bakit nila pinapalangoy dito? Kaya nga may security guard tayo para ma-prevent. secured ang mga tao na gustong tatawid or hindi. Kahit na malalim, nandyan pa rin yung mga 5'9", GO number 5. Oo, kaya Diba? sila nagbabantay pa rin kahit paano. Pero dapat mataas yung sahod dyan, nila. Yan. Actually, mataas ang sahod ng 5'9 ngayon. Depende na lang sa mga agencies, kasi may mga agencies na kurakot din. Meron. Malaki ang kaltas, instead na sumasahod din ng 30,000.
magiging 20,000 na lang kasi sabihin, hindi, stay in naman kayo, kaya mga 15,000 na lang instead na 30, di ba? Sariling So, pera natin, expected yun. tayo pa umuutang, di ba? Yeah, totoo yan. Hindi ako maniwala dyan.